Daanan ng kabundukang Matuod, isang tahimik at malayong sitio sa timog ng San Pablo, naninirahan ng isang binatang magsasaka na si Lucio. 25 na siya, ngunit mula pagkabatay lumaki na sa hirap, palad na palad sa lupa, pawis sa noo, at palaging may suot na basang kamiseta sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga magulang ay pumanaw sa batang edad pa lamang niya dahil sa isang di maipaliwanag na karamdaman na sa huli ay nalamang gawa raw ng barang. Dahil dito, natuto siyang mamuhay mag-isa, lumaban sa buhay sa piling ng kalikasan at lupa. Ang tanging kasama niya sa maliit na kubo sa gilid ng kakahuyan ay ang kanyang asong si Bantay at isang lumang larawang bitbit ng kanyang ina noong araw ng kanilang huling ani. Araw ng Miyerkules noon, matapos ang isang gabing walang humpay na ulan at kulog, nagising si Lucio sa isang napakalakas na pagsabog sa itaas ng bundok. Nanginginig ang lupa at animoy may bumagsak na dambuhalang bato. Ang langit ay may guhit ng apoy tila bulalakaw na bumagsak. Matagal nang sinasabi ng matatanda sa baryo na sa kabundukan daw ng Matuod. Minsan sa bawat ika-100 taon, may isang batong ginto na mula sa langit ang babagsak. At kung sino man ang makapulot nito ay yayaman at magkakaroon ng kapangyarihang higit pa sa hari. Hindi naniwala si Lucio sa mga alamat, ngunit sa kanyang puso may tila kuryenteng dumaloy. Isinukbit niya ang kanyang itak, dinala ang sako, at sinundan ang usok na nanggagaling sa taas ng bundok. 6 na oras siyang naglakad. Inakyat ang maputik na landas at lumusot sa makakapal na damuhan. Sa kalagitnaan ng kagubatan ay naroon ang guwang sa lupa, isang hukay na mistulang hinukay ng langit mismo. Doon niya nakita ang bato. Ito'y hindi ordinaryong bato. Ang ibabaw ay tila nagbabagang araw, ngunit malamig sa palad. Mabigat ito at kulay ginto, hindi ang dilaw na ginto ng alahas, kundi ang uri ng kinang na parang hindi gawa ng mundo. Sa kabila ng bigat nito, kaya niya itong buhatin na parang ito mismo ang nagpakalma sa bigat ng buhay ni Lucio. Dinala niya ito sa kanyang kubo, ipinaon sa ilalim ng kanyang higaan, at sa gabing iyon, pinanaginipan niya ang isang matandang may balbas na puti at mata na kasing ningning ng buwan. Ang matanda ay nagsalita. Ang batong iyan ay mula sa mga bituin. Magdadala ito ng yaman at ginhawa, ngunit ang kasakiman ay laging nakasunod. Ingatan mo ang puso mo, Lucio. Kinabukasan, napansin niya ang pagbabago. Ang kanyang lupaing dating hindi tinutubuan ay biglang nagkaroon ng masaganang tanim. Ang mga kalabaw na dati payat ay biglang lumusog. Sa loob lamang ng 3 buwan, si Lucio ay nakapagpatayo ng bagong bahay, nakabili ng traktor, at lahat ng magsasaka sa baryo ay napapatingin sa kanya na may paghanga at inggit. Ngunit ang yaman ay may kasamang mata ng kaaway. Malapit sa bayan ay ang Hacienda de Robles, pag-aari ng isang kilalang hasyendero na si Don Gerardo de Robles, may-ari ng halos kalahati ng lupain sa timog. Isa siyang matanda na may mukhang laging nakakunot, laging nakabaston, at may mga tagasunod na puro armado at masusungit. Kilala si Don Gerardo sa pagiging sakim pinalalayas ang mga magsasaka sa lupa kung hindi makabayad ng upa, at pinapapalayas ang mga hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ni Don Gerardo ang pagyaman ni Lucio, siya ay nagtaka, nagtanong, at sa kalaunay nagalit. Walang sino man, kahit kapwa magsasaka, ang pwedeng yumaman sa lupaing siya raw ang may-ari. Pinatawag niya ang kanyang matandang katiwala, isang mambabarang na kilala sa pangalang Kaalingasaw, na may bahay sa ilalim ng malaking puno ng balete. May kapangyarihan ang binatang iyan, ani Don Gerardo habang pinapahid ang baston sa kamay. At kung hindi mo siya mapipigil, baka mawalan ako ng kontrol sa mga tao. Tumawa si Kaalingasaw, isang halakhak na parang kinakalansing na bangga.
Ang kapangyarihan ng langit ay pwedeng pigilin ng dilim doon, pero kailangan kong matikman muna ang anino ng kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng gabi, isang kulob na hangin ang dumaan sa lugar ni Lucio. Nagsimula ng gumalaw ang mga anino sa paligid ng kanyang bahay, at sa di kalayuan isang pares ng mapupulang mata ang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman ng gubat. Ang gabi lumalalim, ngunit hindi mapakali si Lucio. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin mula sa bundok, nanunuot sa kanyang balat ang kakaibang init ng takot. Ang kanyang aso na si Bantay, na kailanman ay hindi naglalabas ng ingay ng walang dahilan, ay tila may nararamdamang hindi pangkaraniwan. Tumatahol ito ng matalim, palinga-linga, at sa bawat ulos ng buntot ay tila may aninong sinusundan. "Hus! Bantay!" sigaw ni Lucio habang hawak-hawak ang ilawan at lumalabas ng kanyang bahay upang tingnan kung may dumating na hayop o tao. Ngunit wala siyang nakita, tanging ang katahimikan ng gabi at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ilang hakbang pa lamang siya mula sa kanyang pinto, napansin niya ang isang palumpong na tila gumalaw ng kusa, kasabay ng malamig at mabahong ihip ng hangin. Napakunot ang kanyang noo. Lumapit siya, itak ang tangan at tinabig ang mga damo. Walang tao. Ngunit paglingon niya sa pinanggalingan, nagulat siya may itim na manok na may pulang mga mata na nakatayo sa harapan ng kanyang bahay. Hindi ito ordinaryong manok. Ang mga balahibo nito'y itim na parang usok at ang titig nito'y tila nang gagalaiti sa galit. Napalunok si Lucio. "Barang ito," bulong niya sa sarili. Isinagwang bigla ng manok ang sarili sa ere at dumapo sa bubong ng kanyang kubo. Sumunod ay ang sunod-sunod na lagitik ng mga bubong na tila may mga yabag ng hindi nakikitang nilalang. Hinugot ni Lucio ang kanyang batong ginto mula sa ilalim ng higaan. Hawak-hawak ito, lumitaw ang isang maningning na liwanag mula sa kanyang palad. Ang liwanag na iyon ay tila nasaktan ng itim na manok, bigla itong nagsiksik sa isang sulok at sa isang iglap ay naglaho sa usok. Bumalik si Lucio sa loob at isinara ang lahat ng bintana. Doon niya napansin ang kanyang mga tanim sa paligid ng kubo, dating malulusog at berde, ngayoy namumuti, natutuyo, at parang tinamaan ng peste. Ang mga puno ng mangga sa likod ng bahay ay may mga sugat, tila kinagat ng di may paliwanag na nilalang. Kinabukasan, dumaan si Mang Iboy, isang matandang manggagamot sa kabilang baryo. Halos bulag na ito, ngunit kilala sa kakayahang kumilatis ng masamang espiritu. "Inalok ako ni Don Gerardo ng isang kabang bigas para silipin ka, Lucio," ani Mang Iboy. "Ngunit mas nauna kang nagpakain sa akin ng respeto. Kaya heto ako." Tumawa si Lucio kahit kinakabahan. "Ano po ang tingin nyo?" Tumingin si Mang Iboy sa paligid ng kubo. Umikot siya. May hawak na palaspas na binasa sa pinaghalong langis at dasal. "May mambabarang sa paligid mo. Pinapadalhan ka ng malas. Malakas ang galit sa iyo." Kinuha ni Lucio ang batong ginto at ipinakita sa matanda. "Ito po ang dahilan. Nang makuha ko ito, biglang nagbago ang takbo ng buhay ko. Pero sa palagay ko, nagsimula ring sumama ang paligid." Napatingin si Mang Iboy sa bato at napaatras. "Hindi lang ito bastang bato, hiho. Ito'y isang batong panglangit, bihira at sagrado. Pero tandaan mo, kung may liwanag, may aninong sumusunod. At kung ang liwanag ay hindi sapat, ang tapang, nilalamon ito ng dilim." Sumunod na gabi, dumalaw ulit ang itim na manok. Ngayon ay may kasamang dambuhalang uwak. Ang hangin ay nanlamig ng parang patay, at ang paligid ni Lucio ay nabalot ng hamog na parang may halong amoy ng nasusunog na balat. Ang mga kalabaw ni Lucio ay nawala sa kulungan. Isa na lang ang natira at ito'y nakahandusay sa putikan, nangingisay at may mga mata na tila kinagat ng insekto. Walang sugat, walang dugo,
pero wala na ring buhay. "Hindi ito sakit," sigaw ni Lucio. "Ito'y gawa ng demonyo." Sa kanyang galit, ibinaon niya ang batong ginto sa lupa, pinasok sa ilalim ng pinakapunong kahoy sa kanyang bakuran. "Kung totoo kang nagbibigay ng kapangyarihan, tulungan mo akong iligtas ang buhay na pinaghirapan ko," bulong niya. Kinabukasan, sa himala ng liwanag, muling sumigla ang mga halaman sa paligid, ngunit may kabayarang dumating. Sa plaza ng bayan, isang lalaking nilalagnat, nangingisay, at may namumulang mata ang sumisigaw. May demonyo sa bundok, may ditaong nilalang na nagpapakain ng liwanag, may bata na kinain ng anino. At sa bahay ni Don Gerardo, habang nakasandal sa kanyang silyon, tahimik na nakangiti si Kaalingasaw habang sinasalinan ng dugo ang isang palayok na may usok-usok na may hugis ng isang lalaking may hawak na batong ginto. Lumipas ang ilang araw na payapa, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay unti-unting tumitindi ang takot sa mga puso ng mga tao sa sitio Matuod. Sa bawat kanto, sa bawat umpukan ng matatanda, ang pangalan ni Lucio ay tila isang alamat na sinusundan ng bulong-bulungan, ng pagpapala at sumpa. Binigyan daw siya ng ginto ng kalangitan. May kakampi raw siyang diwata o demonyo. Napapansin mo ba? Ang mga tanim niya lumalaki kahit tagtuyot, pero sa paligid, puro peste. May nagsabing nakita raw nila siyang nakikipag-usap sa bato sa ilalim ng punong kahoy. Habang lumalakas ang usapan sa bayan, isang gabi may dumating na hindi inaasahan. Isang lihim na panauhin mula sa kabayanan. Si Don Gerardo mismo. Bumaba siya sa kanyang karwaheng may gintong ukit, sakay ng kanyang itim na kabayo. Kasama niya ang dalawa sa kanyang alalay, matipuno, armado at tahimik. Sa unang pagkakataon, dumiretso siya sa kubo ni Lucio. Hindi sa pamamagitan ng utusan, kundi siya mismo ang humarap. "Lucio," ani Don Gerardo, habang pinapahid ang puting panyo sa ilong niya. "Ako'y hindi galit sa iyong pag-unlad. Sa katunayan, humahanga ako sa iyong kasipagan. Ngunit ang lupaing ito, sa ilalim ng batas ng mga ninuno ko, ay bahagi ng Hacienda de Robles." Nakatitig lang si Lucio. "Don Gerardo, hindi ko po inangkin ang sa inyo. Ang tinatamnan ko'y lupaing tinubuan na ng tatay ko at lolo ko pa. Wala po akong intensyon makialam sa hacienda." Ngumiti si Don Gerardo, ngunit malamig ang mga mata. "Bibiliin ko ang lupa mo, 10 ng lahat ng gamit at pananim. Bibigyan kita ng halagang hindi mo matatanggihan 2 sako ng ginto at 1 lupa sa kabayanan. Kapalit lamang, iwanan mo ang batong taglay mo." Napatigil si Lucio. "Hindi po ako nagbebenta." Ang ngiti ni Don Gerardo ay biglang nawala. Ang hindi marunong tumanggap ng alok ay madalas naaaksidente o nasasapian. Walang sagot si Lucio. Ngunit sa kanyang likod, mahigpit niyang hawak ang kwentas na gawa mula sa hibla ng puno ng santol na binigyan sa kanya ni Mang Iboy para iwasan ang mga sumpa ng mambabarang. Pagkaalis ng matanda, dumilim ang paligid. Sa kanyang mga tanim, nagbalik ang peste. Sa kanyang bubong, narinig muli ang lagaslas ng mga pakpak ng uwak at ang mabagal na yabag ng di makataong nilalang. Ilang gabi pa ang lumipas, sunod-sunod ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang inahing manok na biglang nabulag. Tubig sa poso na naging itim. Isang matandang magsasaka sa kalapit bukid na kinulam at biglang nabali ang buto habang natutulog. At sa pinakamatindi, ang mismong punong kahoy na pinagbaunan ni Lucio ng batong ginto ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga dahon nito ay naging parang kristal at ang lilim nito ay nagbibigay ng malamig na kapangyarihan sa sinumang lalapit. Dito nagsimulang maramdaman ni Lucio ang isang panibagong puwersa sa kanyang katawan. Mas lumalakas siya
ang kanyang paningin ay naging mas matalas at ang mga halaman sa kanyang paligid ay sumusunod sa kanyang salita. Parang may buhay ang kanyang paligid. Isang gabi, binisita siya muli ni Mang Iboy. "Lucio," anang matanda habang nakasandal sa isang baston, "malapit ka nang bumangga sa hangganan ng kapangyarihang hindi mo na kaya." "Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Iboy?" "Iyang batong hawak mo ay hindi lang basta ginto. Isa itong bahagi ng isang sinaunang bulalakaw na bumagsak libu-libong taon na ang nakaraan. Sinasabing ito'y bahagi ng isang diwata ng kalangitan na itinapon sa lupa matapos masumpa ng mga batala. Ang sino mang magtaglay nito'y maaaring maging tagapag-ingat ng balanse o maging sanhi ng pagbagsak ng bayan." Tahimik si Lucio. Nanginginig ang palad niya habang iniisip ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Ngunit bago pa man sila makapagtapos ng pag-uusap, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong sitio. "May sunog sa kabila, si Tata Simeon, nasunog ang bahay." Lumabas sila at tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Doon nila nakita ang isang bahay na nilalamon ng apoy at sa gitna nito, nakatayo si Kaalingasaw, ang mambabarang ni Don Gerardo na kangisi, at may hawak-hawak na itim na bote na tila bumubuga ng usok. Walang taong makalapit sa kanya. Ang sinumang sumubok ay agad pinapasok ng takot at ng hina ang tuhod. Ngunit si Lucio, sa unang pagkakataon, ay hindi umatras. Hawak ang batong ginto sa kanang palad at ang itak sa kaliwa. Tumayo siya sa harapan ni Kaalingasaw. "Kung gusto mo ng laban, dito ka na sa akin tumapat." Muling tumawa si Kaalingasaw. "Ang batong iyan ay akin sa simula. Binalot mo ng liwanag, pero ang pinagmulan niyan ay dilim." At sa isang iglap, nagsimula ang unang sagupaan ng liwanag laban sa barang apoy, laban sa ginto, hangin laban sa lakas ng kalikasan. Ang langit ay tila nagdilim ng tuluyan habang ang apoy sa bahay ni Tata Simeon ay patuloy na lumalamon sa paligid. Ang mga kapitbahay ay nagsitakbuhan, nagsisigawan at walang makalapit dahil sa gitna ng lahat ng ito'y isang labanang hindi nila nauunawaan. Isa itong salpukan ng mahika, hindi ng tao. Nakaharap ni Lucio ang mambabarang na si Kaalingasaw, isang matandang halos hindi na mukhang tao. Ang kanyang balat ay kulubot na tila balat ng ahas. Ang mga matay pula at nanlilisik, at sa kanyang kamay ay isang botelyang itim na tila may usok na gumagapang palabas sa bawat butas. "Magsisisi ka't pinakialaman mo ang hindi mo nauunawaan, binatilyo," sigaw ni Kaalingasaw habang binuka ang botelya. Mula roon ay lumabas ang tatlong itim na espiritu, hugis usok, may pulang mata at matatalas na kuko. Sumugod ito kay Lucio na parang kidlat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, inilabas ni Lucio ang kanyang batong ginto at tila may liwanag na bumulwak mula sa kanyang palad. Ang liwanag na iyon ay dumaloy sa lupa, sa mga ugat ng mga punong kahoy sa paligid, at sumambulat pa itaas na parang kidlat. Ang unang espiritu ay natupok sa hangin, sumabog sa liwanag na tila alab ng araw. Ang dalaway umatras at nagtago sa anino ni Kaalingasaw. Nangilid ang pawis sa noo ni Lucio. Hindi pa siya sanay sa ganitong kapangyarihan. Ramdam niya ang bigat ng bato na para bang habang ginagamit niya ito, isang bahagi ng kanyang lakas ay kinukuha rin kapalit ng kapangyarihan. "Ang liwanag mong iyan ay hindi magtatagal," bulalas ni Kaalingasaw. "Ako ang ina ng kadiliman sa lupaing ito." Biglang nagbagsakan ng mga ibon mula sa langit, patay, sunog o sakitin. Ang hangin ay naging malagkit, ang lupa ay nanginig. Mula sa ilalim ng lupa, nagsimulang lumabas ang mga itim na bulate, mahahaba at may mga ngiping tila pako.
Pero bago pa sila tuluyang makarating kay Lucio, isang matandang tinig ang pumailan lang. Sa ngalan ng mga batala ako'y nakikialam. Si Mang Iboy, ang matandang manggagamot, ay tumindig mula sa lilim ng punong kahoy. May hawak siyang sanga ng bayabas na may pulang sinulid at sa kanyang bibig ay sunod-sunod na orasyon na hindi maunawaan ng karaniwang tao. Amanos Kalingasaw, hindi mo siya kayang galawin habang may tagapag-ingat ng liwanag. Tumili si Kalingasaw. Matagal na kitang gustong mawala, Iboy. Sa isang iglap, sinugod ni Kalingasaw si Mang Iboy. Ngunit hindi pa man siya nakalapit, isang bilog na liwanag ang bumalot sa matanda, tila gawang anting-anting na nabuhay mula sa dibdib nito. Sa kalagitnaan ng sagupaan, lumapit si Lucio sa puno kung saan niya ibinao ng batong ginto. Isinuksok niya roon ang kanyang mga daliri at sa paghawak niya sa mismong puso ng punong kahoy, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanya. Bigla siyang nangisay. Ang kanyang mga mata ay naging kulay gintong puti at sa kanyang palad ay lumitaw ang mga ugat ng liwanag. Sa isang sigaw, "Layas!" Sumambulat ang liwanag mula sa kanyang katawan, malakas, maputi at dalisay. Tinangay nito ang mga bulating sinumpa, sinunog ang mga aninong espiritu at pinatalsik si Kalingasaw pabalik sa gubat. Nagpagulong-gulong sa damuhan ang mambabarang. Sugatan, hingal at wala na ang dating kayabangan. Bago siya tuluyang nakatakas, nagsisigaw siya ng sumpa. "Hindi pa tapos ito. Ang liwanag mong yan ay susunugin ng kasakiman. Si Don Gerardo ay hindi titigil. Kami ay darating, mulit-muli." At sa isang ulos ng itim na usok, naglaho siya. Kinabukasan, tila normal ang mundo. Ang mga tao'y lumabas sa kanilang bahay, nagtulungan sa pagsasaayos ng nasunog na bahay ni Tata Simeon, at binati si Lucio, ngunit may takot at paggalang sa mata ng bawat isa. Si Lucio, hindi na basta magsasaka. Siya na ang tagapangalaga ng liwanag. Ngunit ang liwanag na yan, baka nga kapahamakan natin. Sa bahay ni Don Gerardo, si Kalingasaw ay nasa loob ng madilim na silid. Nakaupo sa harapan niya ang matanda habang pinapainom siya ng pulang likido mula sa isang antigong bote. "Bigo ako, ngunit nakita ko na ang totoo, ani Kalingasaw." "Huwag kang mag-alala," tugon ni Don Gerardo. "Ang kayamanan ay hindi lang nakukuha sa dilim. Minsan, pati liwanag ay pwedeng bilhin basta tama ang presyo." At sa kanyang likuran, isang lalaking dayo na nakaitim at may gintong mata ay lumabas mula sa anino. Panahon na para ilabas ang ikalawang barang. Ang liwanag ng umaga ay tila may bahid ng panganib. Sa kabila ng katahimikan sa paligid ng sitio Matuod, may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa bawat nilalang parang bagyong nasa dapit hapon. Tahimik ngunit mapaminsala. Si Lucio ay hindi na simpleng magsasaka. Mula sa kanyang pagkakabuno sa mambabarang na si Kalingasaw, pinagtibay ang kanyang kakayahan ngunit pinabigat din ang kanyang balikat. Naging tagapag-ingat siya ng kapangyarihang hindi niya ganap na nauunawaan, ng batong ginto mula sa langit at ng lupang unti-unting ginagambala ng dilim. Habang abala siya sa pagtatanim ng bagong punla, dumating si Mang Iboy, dala ang balutan ng yerba at isang librito ng orasyon na balot sa telang may sinaunang simbolo. "Panahon na para matutunan mong ipagtanggol ang sarili, hindi lang gamit ang bato," wika ng matanda. "Ang batong ginto ay gabay, pero ang tunay mong lakas ay manggagaling sa puso mo." Sinimulan ni Lucio ang pag-aaral sa mga dasal na pangkontra sa barang, pangontra sa usog, sumpa at masamang espiritu. Araw-araw ay tinuturuan siya ni Mang Iboy ng mga lihim ng kalikasan, anong dahon ang ginagamit pantaboy sa masamang hangin, anong ugat ang isinasama sa langis upang maging pangprotekta, at kung paano gumamit ng likaw ng bayawak bilang pamigil sa bisita ng dilim. Ngunit habang si Lucio ay lumalalim sa kanyang kaalaman, may kaparehong gumagalaw sa kabilang panig,
Sa silong ng isang lumang kapilya sa loob ng hasyenda, isinagawa ni Don Gerardo at ni Kaalingasaw ang isang lihim na ritual. Kabilang sa mga naroon ay ang pinakakaabangang panauhin, ang ikalawang barangay. Hindi siya gaya ko, sabi ni Kaalingasaw habang sinasalinan ng itim na dugo ang sahig. Hindi siya nagmumula sa lupa, kundi sa ilalim ng lupa. Isinilang siya sa araw ng pulang buwan at sa kanyang katawan ay naninirahan ang 7 espiritu ng pagkawasak. Mula sa madilim na lagusan ng silong ay lumabas ang isang lalaking payat ngunit mahaba ang katawan, parang ahas na nakatindig. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang matay ginto ngunit walang puti, at ang kanyang bibig ay may ngiting walang emosyon. Siya si Silab, ang ikalawang barang kilala sa mga taga-Bulong bilang tagapagwasak ng balanse. Nasaan ang tagapagdala ng bato? Tanong ni Silab. Sa bundok, sa puso ng gubat, binalutan ng liwanag, sagot ni Don Gerardo. Tumango si Silab. Kung liwanag ang takip, kadiliman ng aking sandata. Isinama ni Kaalingasaw si Silab sa isang ritual ng paghahabi ng itim na ulan, isang uri ng sumpang binubuo ng usok, langis at dugo ng itim na manok. Ang hangarin, durugin ang lupang pinagkakakitaan ni Lucio at unti-unting sirain ang pananalig ng tao sa kanyang kakayahan. Dumating ang hindi maipaliwanag na bagyo. Ang ulan ay kulay abo. Ang hangin ay mabigat, parang may amoy ng sunog na buhok. Ang mga ilaw sa mga bahay ay sunod-sunod na namatay. At ang pinakamasama, ang mga tanim ni Lucio ay isa-isang nalanta sa loob ng ilang minuto. Hindi ito natural. Bulalas ni Lucio habang tinitingnan ang mga palay na nooy naninilaw na parang tinamaan ng usok. Tumunog ang kampana ng kapilya sa baryo nang walang tumutunog dito. Isa ito sa mga palatandaan ni Mang Iboy. Kapag ang kampana ay tumunog ng kusa, may nilalang na lumampas sa hangganan ng liwanag at dilim. Kasabay nito'y dumating si Silab. Nagpakita siya sa gitna ng ulan, nakatayo sa ibabaw ng punong kahoy na pinagbaunan ng batong ginto. Walang bakas ng basa ang kanyang damit. Walang tunog ang kanyang hakbang. Tila hindi siya nakikita ng iba maliban kay Lucio. Lucio, anya, sa tinig na parang maraming taong nagsasalita sabay-sabay. Ibalik mo ang bato, hindi ito para sa kagaya mo. Hindi kita kilala, sigaw ni Lucio habang hawak ang batong ginto. Hindi mo ako kailangang kilalanin. Ako ang bahagi ng kapangyarihang matagal nang nakalimutan ng mundong ito. Isang kapangyarihang ipinagbawal ng langit at ngayon ay nagbabalik sa lupa. Sumugod si Silab. Mabilis. Isang iglap lang at nasa harap na siya ni Lucio. Ngunit sa mismong segundo ng banggaan, lumitaw ang liwanag mula sa ilalim ng lupa, mula sa ugat ng punong kahoy at bumalot sa katawan ni Lucio. Napatras si Silab, ngunit bago siya tuluyang makalayo, ibinugan niya ang isang ulap ng itim na alikabok na tumama kay Lucio sa dibdib. Napahandusay si Lucio, nangangatog ang kanyang katawan. Nakita niya si Silab na tila lumulutang habang unti-unting naglalaho sa dilim. Isang patikim lang yan, bulong ng mahiwagang barang. Ang susunod ay ang mismong puso ng liwanag. Nagising si Lucio sa loob ng isang kuweba sa bundok. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ngunit sa kanyang harapan ay isang matandang babae balot sa puti. May mahahabang buhok at mga mata na kulay kahel. Ako ang tagapagbantay ng kalangitan at ikaw, Lucio, ay pumapasok sa digmaang mas malalim pa sa iyong pagkaunawa. Gusto ko lang po protektahan ang mga tanim, ang mga tao, ang lugar namin. Sagot ni Lucio, nangihina. Hindi sapat ang kagustuhan, wika ng matanda. Kailangan mo ang bertud ng panimbang. At ito ay nasa ilalim ng Hacienda de Robles. Napamulagat si Lucio.
Sa mismong lugar ni Don Gerardo, tumango ang babae. Doon mo matatagpuan ang susi upang mapigil ang ikalawang barang. Ngunit tandaan mo, bago mo makuha ang bertud, kailangan mong pagdaanan ang 3 pagsubok ng kalikasan, apoy, tubig at hangin. At sa kanyang palad, ipinakita ng matanda ang hugis ng 3 anting-anting at ang silweta ng isang lalaki sa gitna. Ang muka ay tila pamilyar kay Lucio dahil ang mukang iyon ay siya. Nagpatuloy ang malalim na katahimikan sa loob ng kuweba. Tanging tunog ng tubig na pumapatak mula sa kisame at ang mahinang paghinga ni Lucio ang maririnig. Nakatitig siya sa matandang babae na nakabalot sa puting tela, ang tagapagbantay ng kalangitan. Sa kanyang mga kamay, tila may sinag ng liwanag na umiikot, parang buhanging ginto na may sariling galaw. Ikaw ang napili ng bato, bulong ng matanda. Ngunit ang kapangyarihang taglay nito ay mapanganib kung hindi mo mapagtitibay ang iyong kalooban. Kaya kailangan mong harapin ang 3 pagsubok ng kalikasan upang maging karapat-dapat sa bertud ng panimbang, ang tanging bagay na makakatalo sa ikalawang barang. Paanong? Sasagot sana si Lucio, ngunit biglang umikot ang paligid. Ang lupa ay tila nagliyab sa ilalim niya at isang malakas na hangin ang dumaloy sa buong kuweba. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, wala na ang matanda. Wala na rin ang kuweba. Nasa gitna na siya ng isang disyerto ng apoy. Mainit ang hangin. Ang lupa'y umaaso. Sa harapan niya, may tulay na yari sa nasusunog na kahoy. At sa dulo ng tulay ay isang dambuhalang nilalang. Katawan ng tao ngunit ulo ng kalabaw. At ang balat ay parang lava na dumadaloy. Sa kanyang kamay ay isang pangil ng leon. At sa kanyang dibdib ay sunog na anting-anting na umiilaw ng pula. Lumapit ka, Lucio, bulong ng nilalang, at harapin ang apoy ng sarili mong galit. Tila may bumalik sa alaala ni Lucio, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang walang katarungang pamumuno ni Don Gerardo, ang pagkasira ng mga pananim, at ang pananakot ni Kaalingasaw. Punuin mo ang iyong palad ng apoy, gaya ng galit sa puso mo, utos ng nilalang. Napakuyom si Lucio. Biglang lumitaw ang apoy sa kanyang palad, ngunit ito'y nag-aalab sa kanya rin. Nasusunog ang kanyang balat. Huwag mong hayaang ang galit ang sumakop sa iyo, bulong ng diwa ng bato. Gamitin mo ito hindi para manira, kundi para ipagtanggol. Pumikit si Lucio, hiningay nilalim. Sa gitna ng apoy, naalala niya ang kanyang asong si Bantay. Naalala niya ang mga batang sumasabay sa kanyang anihan. Naalala niya ang ngiti ng kanyang yumaong ina. At sa pagbukas ng kanyang mga mata, ang apoy ay naging ginintuang liwanag. Ang halimaw ay napaurong. Nagliyab ito at naging abo. Lumagpas ka sa apoy, bulong ng diwa ng kalikasan. Sa isang iglap, nasa ilalim na siya ng dagat. Hindi na siya humihinga, ngunit hindi rin siya nalunod. Nasa harapan niya ang isang dambuhalang itlog ng kabibe at sa paligid ay mga aninong isda na may mukhang tao, tila mga alaala na nalimot. Ang tubig ay takot, bulong ng boses mula sa ilalim. Lulusong ka sa kailaliman ng sarili mong pangamba. Mula sa kabibe, lumabas ang imahe ng kanyang ama. Duguan, nakaluhod at binabanta ng isang taong may baston. Si Don Gerardo. Ikaw ang may kasalanan, wala kang nagawa. Sigaw ng imahe. Sumunod ay ang imahe ng kanyang ina. Nangingisay, may lumalabas na itim na usok sa kanyang bibig. Ikaw ang dahilan ng kamatayan ko, anak. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Lucio, nanginginig. Muling lumitaw ang batong ginto sa kanyang dibdib at sa isang iglap ay nagbago ang tubig, naging malinaw, parang salamin. Harapin mo ang katotohanan. Hindi mo sila napatay.
Hindi mo sila nailigtas, ngunit hindi mo rin kailangang pasanin ang pagkatalo ng nakaraan. Hindi iyon takot, iyon ay alaala. Sa kanyang pag-amin, nawala ang imahe ng takot at ang tubig ay nagbukas ng landas. Sa gitna nito'y lumutang ang isang mutya asul na tila tubig. Malamig ngunit payapa. Pangalawang pagsubok, lampas. Ngayon ay nasa isang ulap si Lucio. Lumulutang, walang direksyon, walang lupa, walang langit. Isang boses ang bumubulong sa paligid. Sigurado ka bang ikaw ang karapat-dapat? Hindi ka albularyo, hindi ka bayani, isa ka lang magsasaka. Ano ang laban mo sa hasyendero? Sa mambabarang? Pwede mo namang itapon na lang ang bato at tumahimik. Ang hangin ay umiikot. Tila nilalaglag siya, pinipilit siyang sumuko, para siyang nilamon ng kabiguan at pangungutya. Ngunit sa gitna ng pag-ikot, narinig niya ang boses ng bata. Isa sa mga batang tinulungan niya noong taggutom. Kuya Lucio, salamat po sa binigay mong bigas. Buhay po ang nanay ko. Muling bumukas ang kanyang paningin. Sa paligid niya ay mga tanim na gumagapang paitaas. Hawak-hawak ang kanyang mga paa. Hindi siya nilalamon, kundi inaangat. Hindi ko kailangan maging bayani para tumindig. Sapat na ang maging tao na may malasakit. Sa kanyang pagbitaw sa pag-aalinlangan, lumitaw ang huling mutya puting anting-anting na hugis bilog, may ukit ng mata at araw. 3 pagsubok. Natapos. Nang bumalik si Lucio sa kuweba, nakaluhod na siya sa harap ng matandang tagapagbantay. Hawak niya ang 3 mutya apoy, tubig at hangin. Ang mga ito ay lumipad sa kanyang dibdib at nagsanib, at mula rito ay lumitaw ang isang bertud ng panimbang 1 kwintas na may batong puti at gintong sinulid. Ngayon, wika ng tagapagbantay, handa ka na. Ngunit tandaan mo, ang pinakamatinding pagsubok ay hindi ang mga elemento, kundi ang puso ng tao. Sa paglabas niya ng kuweba, nakita niya mula sa itaas ng bundok ang makapal na usok na lumalaganap mula sa Hacienda de Robles. At sa gitna ng usok, ang silweta ni Silab, ang ikalawang barang, ay tila naghahanda na ng huling hakbang. Mula sa taas ng bundok, tanaw ni Lucio ang kapatagan sa ibaba. Ang dating luntiang palayan ngayon ay nababalot ng makapal na usok na kulay abo. Tila usok ng isang dambuhalang insenso. Sa kanyang puso, dama niya ang pag-ikot ng hangin, hindi lang ihip ng panahon, kundi hudyat ng nalalapit na digmaan. Nakasuot siya ngayon ng isang mahabang balabal na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng punong nakita niya sa mundo ng pagsubok. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang bertud ng panimbang, ang anting-anting na sinaniban ng lakas ng apoy, tubig at hangin. Sa kanyang palad ay tangan pa rin ang batong ginto ng bulalakaw, ang pusong liwanag na nagpapalakas sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang pagbaba ng bundok, sinalubong siya ng mga takot na tanawing pilit niyang tinatanggap bilang katotohanan. Isang bahay sa gilid ng bukid, tinubuan ng itim na halamang gumagapang na parang ahas. Isang balon na naging mapula ang tubig at may nananahimik na usok sa ibabaw. At isang grupo ng mga bata, umiiyak habang pilit inaalon ng isang matandang babae. Sa kanyang paglapit, ang mga tao'y lumuhod hindi sa pagsamba, kundi sa pag-asa. Lucio, tulungan mo kami. Iyak ng isang ina. Ang mga anak namin, may lagnat na hindi na bumababa. Lahat ng doktor ay hindi na makapaliwanag. Lumapit siya, hawak ang batong ginto. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mula sa kanyang palad ay lumabas ang mainit ngunit banayad na liwanag. Sa loob ng ilang segundo, bumaba ang lagnat ng mga bata at ang nanginginig na katawan ay unti-unting nanumbalik sa sigla. Napaluhod ang ina. Ikaw na ang albularyo ng matuod.
ngunit tinapik ni Lucio ang balikat nito. Hindi ako albularyo, isa lang akong magsasaka na ayaw ng may naaapi. Samantala, sa loob ng lumang kapilya sa gitna ng hasyenda, nakaupo si Don Gerardo sa kanyang antigong silya, tanga ng isang baril na ginto, habang nakikinig sa ulat ni Kaalingasaw. Lumampas siya sa 3 pagsubok doon, sabi ng matandang mambabarang. Hawak na niya ang bertud, malakas na siya. Pero hindi siya marunong maglaro sa putik, tugon ni Don Gerardo. Kapag bumagsak ang liwanag sa lupa, may dumi itong kinakaladkad. Lumabas mula sa anino si Silab, ang ikalawang barang. Suot niya ang bagong anyo. Ang kanyang katawan ay halos hindi na tao. Parang usok na may laman, at sa kanyang dibdib ay umiikot ang itim na sigla ng 5 espiritu. Handa na akong wasakin ang balanse, Anya. Ngunit hindi mo sinabing pinili na ng kalangitan ang magsasakang ito. Ngumiti si Don Gerardo, malamig at puno ng paninindig. Kaya nga, kailangan ko ang kanyang puso. Literal. Tumayo siya at iniabot kay Silab ang isang itak na gintot itim, sinumpa sa dugo ng 7 mambabarang. Dalhin mo ito sa kanya. Gamitin mo. Pilitin mo siyang gamitin ang kanyang galit. Kapag nilamon siya ng damdamin, ang kanyang liwanag ay kusang mamamatay. Tumango si Silab, at sa isang iglap, naglaho siya sa hangin. Sa gabing iyon, bago tuluyang harapin ni Lucio ang hasyenda, siya ay nanaginip. Sa panaginip, nasa gitna siya ng palayan. Doon niya nakita ang kanyang ina, masaya, may hawak na palayok ng sinaing. Anak, wika nito, ang liwanag ay hindi binubuo ng lakas. Binubuo ito ng puso. Huwag mong hayaang ang paghihiganti ang magtakda ng iyong kapangyarihan. Pagmulat niya, umaga na. At nasa labas ng kanyang kubo, naghihintay si Mang Iboy. May hawak na lumang anting-anting ng kalasag at isang maliit na kahoy na bote. Gagamitin niya ang takot mo laban sa'yo, babala ng matanda. Kaya dala mo na ito, ang langis ng diwa, isang patak sa noo, at malinaw ang iyong paningin kahit anino pa ang kalaban. Kinuha ito ni Lucio at tumango. Tapos ay tiningnan ng silangan kung saan naroon ang hasyenda. Panahon na. Sa hangganan ng Hacienda de Robles, naghihintay si Silab. Sa kanyang likod ay 3 itim na anino. Dating mga tauhan ni Don Gerardo na pinasok ng barang. Mga dating magsasaka na ngayoy alipin ng kadiliman. Naglakad si Lucio, tahimik, hawak ang kanyang batong ginto sa kaliwa at ang bertud ng panimbang sa leeg. Nagkatinginan sila ni Silab. Sa loob ng ilang segundo, tahimik ang paligid. Pipiliin mo ba ang liwanag hanggang dulo? Tanong ni Silab. Hindi ito tungkol sa liwanag, tugon ni Lucio. Ito ay tungkol sa katotohanan. At sa unang pagkilos ng anino, nagsimula ang digmaan ng liwanag at dilim. Ang hangin sa paligid ng Hacienda de Robles ay naging mabigat, tila may nagbabantang pagsabog. Sa gilid ng malawak na bukirin, magkatapat ngayon ang 2 nilalang na kabaligtaran ng isa't isa, si Lucio, ang magsasakang may hawak ng liwanag ng langit, at si Silab, ang ikalawang barang na tagapaghatid ng kadiliman. Sa likuran ni Lucio, tahimik na nagmamasid si Mang Iboy, habang sa likuran ni Silab ay ang 3 nilalang dating mga tao, ngayoy anino ng mga alipin. May mga mata silang pula, balat na tuyot, at hiningang tila supre. Sa pagitan nila ay ang lupang tuyot, basag-basag, at may mga damong itim na tumutubo sa bawat yapak ni Silab. Isa itong lupaing nilugmok sa kasakiman, bulong ni Mang Iboy. Panahon ng ituwid ang balanse. Humakbang si Lucio. Ang kanyang batong ginto ay nagsimulang lumiwanag, ngunit hindi matindi bagkus ay banayad, tila isang liwanag na hindi umaapaw, kundi tumitibok lamang kasabay ng tibok ng kanyang puso. Sa kanyang dibdib,
ang bertud ng panimbang ay umiikot ng marahan. Naglalabas ng 3 kulay apoy, tubig at hangin. Handa ka na bang mamatay, magsasaka? Ani Silab, habang itinatapat ang kanyang itim at gintong itak sa dibdib ni Lucio. Hindi ako naparito para mamatay, tugon ni Lucio. Naparito ako para tapusin ang pagdurusa ng mga tao. Biglang sumugod si Silab mabilis, parang aninong walang katawan. Sumabay ang 3 aliping espiritu, sabay-sabay na tumalon at nagpakawala ng itim na usok. Sa isang iglap, nabalot ng dilim si Lucio. "Lucio!" sigaw ni Mang Iboy. Ngunit mula sa loob ng ulap ng kadiliman, isang sigaw ng dasal ang sumabog. Sa ngalan ng mga batala ng liwanag, kalikasan ng apoy, tubig at hangin, sa puso ng lupa, ako'y di matitinag. Pumutok ang liwanag mula sa gitna ng ulap, isang bugso ng gintong liwanag na tumangay sa mga aninong espiritu. Ang isa ay natunaw, ang isa ay lumipad palayo at sumabog, habang ang huli napaluhod at naging abo. Nang sumugod muli si Silab, tinapatan siya ni Lucio gamit ang batong ginto at pinagsama ang lakas ng 3 mutya. Ang kanyang katawan ay nabalutan ng sigla ng apoy, liksi ng hangin at banayad na proteksyon ng tubig. Hindi siya lumalaban para manalo, lumalaban siya para magligtas. Sa galit, sinaksak ni Silab ang lupa gamit ang kanyang itim na itak. Biglang yumanig ang paligid. Mula sa ilalim ng hasyenda ay lumabas ang ugat ng kadiliman, mga ugat na may mukha ng mga nasirang kaluluwa, mga haliging itim na pilit binabaluktot ang lupa. Nagimbal si Mang Iboy. Ginising niya ang pusod ng dilim. Kapag sumanib yan sa kaluluwa ng hasyenda, walang sino man ang makaliligtas. Ngunit sa gitna ng pagyanig, lumuhod si Lucio. Ipinako ang batong ginto sa lupa at pinikit ang mga mata. Muling narinig niya ang tinig ng matandang tagapagbantay ng kalangitan. Kapag hindi sapat ang liwanag sa palad, gamitin mo ang liwanag ng puso. Mula sa kanyang dibdib, umangat ang bertud ng panimbang at sa isang iglap ay sumanib ito sa batong ginto. Pumutok ang isang liwanag na hindi nakasisilaw, kundi nakapagpapatahimik. Ang mga ugat ng kadiliman ay hindi sinunog, kundi tinigilan ng paglago, parang mga damong sinabihan na, "Tama na." Napatras si Silab, nanginginig. "Hindi mo ako kayang wakasan. Ako'y bahagi ng kalikasan." Ngunit lumapit si Lucio at inilapat ang kanyang palad sa dibdib ni Silab. Ang kadiliman ay hindi laging dapat sirain. Minsan, kailangan lang liwanagan. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Silab hindi sa sakit, kundi sa pagpapalaya. Sa kanyang sigaw ay bumukas ang kalangitan at sa ibabaw nila ay bumaba ang isang puting bulalakaw, marahan, walang init, ngunit may dalang kapayapaan. Naging alikabok si Silab, hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Sa loob ng kapilya ng hasyenda, napatakbo si Don Gerardo nang maramdamang bumagsak ang pader. Nang lumabas siya, nakita niya ang buong taniman niya, ang dating mga tubo, asukal, palayan ngayon ay tinutubuan ng ligaw na halaman, hindi bunga ng barang, kundi bunga ng balanseng kalikasan. At sa harapan niya ay si Lucio nakatayo. Paano mo natalo ang aking barang?" sigaw niya. "Hindi ko siya tinalo," sagot ni Lucio. "Pinatawad ko siya, kaya wala na siyang kapangyarihan." Nagpumigla si Don Gerardo. Pinaputok ang kanyang gintong baril, ngunit walang lumabas. Ang baril ay kinain ng kalawang at ang kanyang kamay ay nangisay, tila pinilit ng di nakikitang puwersa. Si Mang Iboy ang lumapit. "Don Gerardo," anya, "ang kayamanang kinamkam mo sa iba ay may kabayaran. Hindi ka pinaparusahan. Pinagbabayaran mo lang ang utang mo sa kalikasan."
Makalipas ang ilang araw, ang Hacienda de Robles ay isinuko sa mga tao ng Sitio Matuod. Ginawang sentro ng panggamot ang dating kapilya at nagturo si Lucio ng mga aral ng kalikasan at paghilom. Si Mang Iboy ay nanirahan sa tabi ng ilog, habang ang mga dating tauhan ng hasyenda ay naging bantay ng bagong taniman. Ang batong ginto, ibinaon muli ni Lucio sa ilalim ng punong kahoy sa bundok. Hindi ko kailangang angkinin ang liwanag, aniya. Sapat na ang liwanag ay nandito, sa paligid, at sa puso ng mga taong handang magtanim. 2 linggo matapos ang pagbagsak ng Hacienda de Robles, tila unti-unti nang bumalik sa dati ang buhay sa Sitio Matuod. Ang mga dating alipin ng hacienda ay nagsimula ng magtanim para sa kanilang pamilya. Ang mga palayan ay muling lumago, puno ng luntiang panibugho sa hangin. Ang kapilya ay naging bagong sentro ng hilom, kung saan tinuturuan ni Lucio at ni Mang Iboy ang mga tao ng paggalang sa lupa, hangin, tubig at apoy. Sa unay tila isang masayang panimula, ngunit sa katahimikang iyon, may isang bulong sa hangin na bumabagabag kay Lucio, isang pamilyar na malamig na hininga, isang panaginip na paulit-ulit niyang nararanasan sa gabi. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang kanyang sarili sa gitna ng palayan. Nasa kanyang harapan ang isang batang lalaki, nakasuot ng lumang kamiseta, nanginginig, umiiyak. Sa likuran ng bata ay isang nilalang na walang mukha, ngunit may gintong mata, mas lumang bersyon ni Silab o marahil ang pinagmulan niya. Hindi pa tapos ang dilim, Lucio, bulong ng nilalang. Ang liwanag mong iyan ay binabantayan, oo, ngunit sino ang nagbabantay sa anino ng iyong sarili? Pagkagising ni Lucio, pawisan siya. Nakatingala sa kisame ng kanyang maliit na bahay. Sa kanyang dibdib, tahimik ang bertud ng panimbang. Hindi ito umiilaw. Tahimik, ngunit parang may itinatago. Dumayo si Lucio kina Mang Iboy ng araw ding iyon, dala ang panaginip. Hindi ko maintindihan, Mang Iboy. Wala na si Silab. Nabawi na natin ang hasyenda, pero bakit may banta pa rin? Tahimik si Mang Iboy, nakatingin sa kanyang itim na tasa ng mainit na dahon ng bayabas. Makalipas ang ilang saglit, humugot siya ang isang lumang pergamino mula sa ilalim ng altar. Ibinuka niya ito sa harapan ni Lucio. Narinig mo na ba ang sinaunang kambal? Kambal? Tanong ni Lucio. Bawat nilalang na binibigyan ng kapangyarihan ng kalangitan, paliwanag ni Mang Iboy, ay nagkakaroon ng kambal na espiritu, isang salamin ng kanyang pinakamalalim na takot, galit at pagnanasa. Ang tawag sa kanila ay aninong kalikasan. Hindi sila mabubuhay, maliban kung mabubuo ang 3 elemento sa katawan ng tagapagdala. Napatingin si Lucio sa kanyang sarili. Sa kanyang kamay ay ang batong ginto, sa kanyang leeg ay ang bertud, at sa kanyang puso may pagdududa. Ako ang gumawa ng balanse. Ako rin ang maaaring sirain ito, bulong ni Lucio. Tumango si Mang Iboy, at ang anino mong yon ay buhay na. Sa gabing iyon, bumalot ng ulap ang langit. Biglaang bumaba ang lamig. Ang mga ilaw sa baryo ay nagkislapan. Sa gitna ng palayan, isang batang lalaki ang natagpuang nangingisay, nanlalabo ang mata at may binubulong. Wala akong muka, wala akong puso, wala akong pangalan. Dinala siya sa sentro ng hilom. Ngunit kahit anong langis, dasal o orasyon ay hindi umepekto. Si Lucio mismo ang lumapit, at sa paghawak niya sa ulo ng bata, biglang lumabas ang isang itim na liwanag mula sa likod ng bata, isang multo ng anino. At sa anyo nito, malinaw ang kanyang nakita. Ang kanyang sariling mukha. Hindi mo ako itinakwil, Lucio. Wika ng anino. Ikaw ang lumikha sa akin.
Sa bawat galit mong tinago, sa bawat takot mong hindi nilabanan, sa bawat kasalanang pilit mong kinalimutan, ako ang naging sisidlan. Sa loob ng ilang segundo, nagdilim ang paligid. Ang mga tao sa paligid ay tila tumigil sa paggalaw. Panahon at espasyo'y naipit sa pagitan ng dalawang kaluluwa, ang Lucio ng liwanag at ang Lucio ng anino. Humugot ng lakas si Lucio mula sa kanyang batong ginto, ngunit hindi ito kumikilos. Ang bertud ng panimbang ay tila mabigat, parang ayaw gumalaw. Sa tapat niya, ang anino ay nakangiti lamang at sa kanyang kamay ay isang itim na bersyon ng batong ginto. Hindi mo ako kayang talunin sapagkat tayo ay iisa. At sa unang bugso, sinugod siya ng anino. Tinamaan si Lucio sa balikat, hindi sugat sa laman, kundi sugat sa alaala. Biglang binalikan ni Lucio ang kanyang pagkabata, ang araw na pinanood niyang bugbugin ng kanyang ama ng mga tauhan ng Don, at wala siyang ginawa kundi umiwas. Tumakbo ka noon, Lucio. Uulitin mo ba ngayon? Ngunit hindi. Tumayo si Lucio. Tiningnan ang kanyang sarili, duguan, pagod, nanginginig. Hindi ako perpekto. Oo, may takot ako. May kasalanan ako. Pero pinili kong lumaban, hindi para maging banal, kundi para tumulong. Nagliyab ang batong ginto. Sa loob ng kanyang puso, muling bumulwak ang liwanag ng mga tatlong elemento: apoy, tubig at hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, isinama niya ang ikatlo't huling sangkap: lupa, ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa isang sigaw, ipinako niya ang kanyang palad sa lupa. Sa ngalan ng lupaing nagpalaki sa akin, sa puso ng mga tao't hayop, sa liwanag at anino ng aking pagkatao, hindi ako magpapatalo. Sumabog ang liwanag. Napaatras ang anino. Nabitawan nito ang kanyang itim na bato. Nagsimulang mabasag ang anyo nito, ngunit hindi tuluyang naglaho. Babalik ako, bulong nito, sa araw na tanggapin mong ikaw ay hindi sapat. At sa isang iglap, naglaho ang anino sa loob ng batang lalaki na ngayon ay tahimik na, parang bagong gising sa panaginip. Sa sumunod na araw, inipon ni Lucio ang buong baryo. Ikinuwento niya ang lahat ng kapangyarihan ng bato, ang tatlong elemento, ang panganib ng anino, at ang katotohanang ang tunay na laban ay nagsisimula sa loob. Kung nais ninyong protektahan ang ating lupain, wika niya, huwag lang tayong matutong magtanim, kundi matutong humarap sa sarili. Dahil sa bawat puso natin may liwanag, at sa bawat liwanag may aninong kailangang ituwid. Mula sa araw na iyon, hindi na si Lucio lang ang may batong ginto. Ang bawat isa sa sitio Matuod ay nagsimulang maging liwanag sa kani-kaniyang paraan. Ang hangin sa sitio Matuod ay tila mas magaan na ngayon. Ang lupa ay muling humihinga. Ang mga pananim ay muling yumayabong. At ang mga tao'y mas maaliwalas ang mga mukha. Ngunit sa kabila ng katahimikan, dama ni Lucio na may isang panghuling hakbang na kailangang harapin, isang huling anino na hindi pa tuluyang nawawala. Sa loob ng kanyang puso, ang bertud ng panimbang ay patuloy pa ring tumitibok. Hindi na ito mabigat gaya noon, ngunit hindi rin ito tuluyang tahimik, parang may pinipigilang sumiklab. Isang hiningang pilit kinokontrol. Isang gabi, habang siya nag-iisa sa gilid ng ilog, may dumating na panauhin, hindi multo, hindi barang, kundi isang babaeng matanda na may suot na balabal na yari sa hibla ng ulap. Siya ang tagapagbantay ng kalangitan, muli. Natapos mo na ang tatlong pagsubok, wika niya, at hinarap mo na rin ang sariling anino. Ngunit may isa pang dapat mong gawin. Alin po iyon? Tanong ni Lucio. Tanggapin siya. Sa gabing iyon, sa gitna ng isang ritual,
Muling isinama si Lucio sa loob ng kanyang kamalayan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang bitbit na bertud, walang batong ginto, walang anting-anting. Isa lamang siyang hubad na kaluluwa sa gitna ng isang madilim na kapatagan. Doon nakatayo ang kanyang anino. Ngunit hindi ito galit, hindi ito nagwawala. Nakayuko ito parang isang batang iniwan. Sa paligid nito'y mga basag na alaala kirot ng kabataan, hinanakit, inggit, selos, takot na maging walang kwenta. Nilapitan ito ni Lucio, tahimik. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. Tumingin ang anino sa kanya, luhaan. "Hindi ako umalis, ikaw ang nag-iwan." Doon napagtanto ni Lucio ang katotohanan. Ang anino ay hindi kaaway. Isa itong bahagi ng kanyang pagkatao, isang damdaming kailangang yakapin, hindi itakwil. Lumuhod siya sa harap ng anino. Inilapat niya ang kanyang palad sa dibdib nito. "Patawad," bulong niya. "At salamat. Dahil sa takot, natutunan kong lumaban. Dahil sa galit, natutunan kong magmahal." At sa isang iglap, lumiwanag ang paligid. Ang anino ay naging banayad na ulap at sa pagsanib nito sa katawan ni Lucio, nabuo ang kanyang kabuuan. Nagising si Lucio kinabukasan na may kakaibang sigla. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bertud ng panimbang ay naging transparent, tila salamin. Walang kulay sapagkat wala na itong dapat ipagtanggol. Ang batong ginto ay tuluyang naging bahagi ng kanyang palad, parang balat. Hindi na ito gamit, isa na itong kalikasan. Naglakad siya sa buong baryo. Nginitian siya ng mga tao hindi bilang tagapagdala ng himala, kundi bilang isa sa kanila. Tumulong siya sa pagtatanim, sa paggawa ng irigasyon, sa pag-aalaga ng hayop. Hindi na siya tinatawag na tagapagligtas. Isa na lang siyang magsasakang may puso. Makalipas ang ilang buwan, isang liham ang natanggap ni Lucio. Galing ito sa isang monasteryo sa bundok. Si Don Gerardo, na dating puno ng kasakiman, ay ngayon nagkukusa ng manahimik, namumuhay bilang tagabantay ng mga ulila. Sa liham, isinulat niya, "Hindi ako humihingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang salita. Ngunit nais kong malaman mong sa wakas, nakita ko na ang sarili ko. At napagtantong hindi kayamanan ang dapat pinagsisikapan ng tao, kundi kapayapaan ng loob. Ikaw ang nagsindi ng liwanag na iyon. Salamat, Lucio. Hindi ka magsasaka lang. Isa kang magsasakang nagtanim ng bagong daigdig." Bago matapos ang taon, bumalik si Lucio sa bundok kung saan niya unang nakuha ang batong ginto. Doon, sa ilalim ng matandang punong kahoy, muli niya itong inilibing. Wika niya, "Hindi lahat ng kapangyarihan kailangang pag-aariin. Minsan, sapat nang alam mong kaya mong hawakan ito, pero mas piniling ibalik sa pinanggalingan." Tumalikod siya at naglakad pababa ng bundok, dala ang bagong anyo ng katahimikan. Sa huling gabi ng taon, sabay-sabay ang mga tao sa sitio Matuod na nagtipon sa palayan. Sa gitna ng bukid, may munting altar na yari sa kawayan at dahon. Doon sila nanalangin. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa balanse. At sa langit, isang maliit na bulalakaw ang dumaan tahimik, hindi bumagsak, kundi lumipad lang, paahon. At sa puso ng bawat isa, may liwanag na sumiklab. Liwanag na hindi kailanman muling maaagaw ng anino. Wakas.